squared plus 4x plus 3 greater than equal to 0. So para masolve natin itong problem na to, ang gagawin muna natin is, for step 1, factor the quadratic or quadratic form. So you can see there's a x squared. First, you're going to put a parenthesis here, x plus 3 parenthesis, and another parenthesis, and x plus 1 in parenthesis. After natin makuha ang quadratic or factor ng quadratic is, ang sunod natin ang gagawin ay find the roots for the boundary points. Finding the roots is easy, okay? X plus 3 is to 0. So magiging negative ito. Transpose, okay? Yeah. After naman natin makuha ang roots or your boundary points, pupunta tayo sa line graph. So here's the center, right? Here, 0. So as you can see, there's a negative 3. So positive. Less that is negative. So excuse me, there's a negative 3, right? So I'm going to count 3 here. But first I'm going to put in line. So 0 from 0, I'm gonna count from 0, 1, 2, 3. So after natin maano siya sa line graph. So kung lalagay naman tayo ng interval letters. So I'm gonna put a secret here in here. They shaded, okay? Why shaded? Because there's a equal, greater than equal. Automatically, if the sign here is greater than equal, automatically the circle is shaded. So I'm gonna put no. So for example number 2, our given is x squared negative 9x plus 14 is greater than equal to 0. So ang una natin gagawin, maghanap tayo ng factor ng 14 na kapag pinag-times ang sagot is 14. And kapag pinag-plus ang sagot is negative 9. So dito, ang factor ng 14 is 7 times 2. Since kapag 7 times 2 ang sagot is 14. Kapag pinag-plus mo, 7 plus 2 equals to 9. Pero dahil ang hinahanap natin is negative 9, hindi siya pwede. Ibig sabihin, magpa-factor ulit tayo. So magiging factor na niya is negative 7 times negative 2 is equals to negative 9. So, ayan, dahil nga, nakuha na natin siya, ang factor natin dito is negative 7 and negative 2. So, next naman na gagawin natin, pag-iwalayin natin si negative 7 and negative 2. So, magiging parenthesis, x, negative 7, and then parenthesis, x, negative 2 ulit. Pero, dahil nga hindi pwede na may kasama siyang x, bawal siyang may kasamang x, so magiging x, negative 7 equals to 0, and then x, negative 2 equals to 0. Then, next naman, magta-transpose tayo. Itong negative 7, magiging positive 7. Itong negative 2, magiging positive 2. Then next naman, ayun nga, nakapag-transpose na tayo, gagawa tayo ng linya. So dito sa right side, i-shade natin si positive 7 at saka si positive 2. So may shade siya shaded dahil ang ating sign is equal. Lagi lang tandaan na kapag equal, lagi siyang may shade. So ayan, naka-shade yung dalawa. Then next naman, dahil nga na-shade na natin siya, gagawa naman tayo ng interval notation. So, ang letter A, interval notation, dito sa line ng A nakatapat sa positive 2. Kaya siya ay positive 2. Then bracket naman siya dahil siya ay equal to. Then next naman, negative infinity. So, bakit siya negative infinity? So, kung papansin niyo, di ba nagsimula tayo sa positive 2 and then onward. Ibig sabihin, natapos na siya negative infinity. So, kapag negative infinity, ibig sabihin nun, patuloy-tuloy lang siya. Like, wala siyang tapos. Kaya ang interval letter A natin is parenthesis, negative infinity, and positive 2 bracket. Bakit siya parenthesis? Basta kapag infinity, lagi lang tandaan na siya ay palaging naka-parenthesis. Then next naman, si letter B, so tingnan ulit tayo dito sa line. So diba, ang letter B natin, malapit siya sa 7, kaya siya 7. Malapit din siya sa positive 2, kaya positive 2. Kaya ang letter P interval notation is bracket, positive 2, and positive 7 bracket. Bracket kasi siya ay equal to. Then next naman, interval notation letter C, so tingnan ulit tayo dito sa line. So kung mapapansin nyo, si C malapit siya kay 7. And shaded siya, diba, equal siya. So bracket, positive 7 kasi siya ay equal, kaya bracket. And then, kung dito tayo titingin sa right side natin, so starting from positive 7, mula dito, ano na siya, infinity na siya, positive infinity. So katulad ng sinabi ko kanina, sa letter A, wala siyang tikel. So dito sa letter C, infinity siya kasi tuloy-tuloy lang din siya, wala siyang tikel. Kaya ang interval notation letter C is bracket, positive 7, and infinity, positive, parenthesis. So ngayon, dahil nakuha na natin yung mga interval notation,
Gumawa naman tayo ng test point gamit si interval notation A tsaka si interval notation B to C. So, unahin natin si letter A. So, dito sa test point, gagawin lang naman natin yung mga x na nasa given, papalitan lang naman natin siya. So, unahin natin si letter A. Si letter A, pipili lang tayo ng number sa line. Diba dito nakatapat si A? So, dahil yung positive 0 malapit siya kay A, yun ang gagamitin natin. Pero dito, kahit anong number na kasama dun sa solution, pwede siyang gamitin basta kasama siya sa solution set. So, yun ang gagamitin natin ni 0, malapit siya kay A, at saka kasama naman siya sa solution set. So, katulad ng sinabi ko, papalitan nyo lang yung mga x. So, ayan, papalitan, and then after palitan, ito dahil meron siyang 2, may 2 siya sa taas, ibig sabihin, itong 0, ipagta-times dalawang beses. So, 0 times 0 equals to 0. Ito naman, negative 9 times 0 equals to 0 ulit. Copyin nyo si positive 14, tsaka si k to 10 equal to 0. And then, final answer niyan, positive 14, k to 10 equal to 0. So, true siya dahil lagi niya lang tandaan na kung saan siya nakatapat or nakabuka. Ito, kung saan ito nakatapat or nakabuka, ayun ang mas malaki. So, dito, dahil nakatapat siya dito, ibig sabihin, mas malaki to, kaya siya true. So, for letter P, palitan yung mga x ng positive 5 na number. So, 5 times 5 equals to 25. Negative 9 times 5 is equals to 45. Copyin si positive 14, k to 10 equals to 0. Ang final answer is negative 6, k to 10 equals to 0. Pero false siya dahil mas maliit si negative 6. Kasi, halimbawa, k to 10 yung sign niya, pero negative siya, baliktad siya. Kasi di ba, kapag k to 10, tapos ang number nakatabi nun positive, mas malaki. Pero kasi kapag k to 10 equal to, tapos ang number nakatabi is negative lang, ibig sabihin nun, mas maliit yung number na yun, hindi siya malaki. Ibig sabihin, mas maliit. Kaya, false siya kasi mas maliit si negative 6, hindi siya malaki. Hindi katulad nitong letter A tsaka C, mas malaki siya kasi positive siya. Kaya ang answer niya is false. So, last letter C. So, ang number na pipiliin natin is positive 8. So, pag times mo tong 8 na to, 2 beses. So, 8 times 8 equals to 64. And then, negative 9 times 8 is equals to negative 72. Kopyahin si positive 14, k to 10 equals to 0. So, ang final answer na niyan is positive 6, k to 10 equal to 0. So, ang sagot niya ay true dahil mas malaki si 6 dahil dito siya nakatapat. Ibig sabihin, mas malaki siya. Kaya ang sagot is true.